Let's do it. Arestado sa Maynila ang isang Vietnamese na iligal umanong nagsasagawa ng cosmetic surgery. Ang suspect nagbebenta rin umano ng mga gamot na hindi rehistrado sa Pilipinas. Nakatutok si Jan Consulta. Exclusive. Pagkakuha ng selya sa kanilang undercover, pumasok ang mga tauhan ng I'm not yet building it, I'm just destroying it so I can build it again. Please wait guys, if you're not liking this video, just go to my other video. It's long, you can see how long is it. Cosmetic procedures. Ayon sa NBI, nag-ugat ang kanilang operasyon sa sumbong na kanilang natanggap. Okay, let's go. Guys, let's go build it now. Let's just do this. Wait. Sabi ng NBI, bukod sa pagkasagawa ng cosmetic surgeries, tulad ng pagkapatangos ng ilong at pag-inject ng botox, nagbebenta rin daw sa day one ng gamot na hindi rehistrado sa Pilipinas. Pag-practice kasi ng medicine, nakareserve lang tayo sa mga Pilipino. Sa practice of profession. Hindi na tignan sa mga doktor na tumitan. Tapos diba sa us, and we have license for that. So the danger is, Wait. these people are not No cheating. Operation Why procedures. there's no There's a danger cheating? na yung tao ay pamatay, or that's the worst thing that can happen. Or masira yung kanilang whatever, yung kanilang Naharap sa patong-patong na reklamo ang day one na todo tanggi sa akusasyon. Pumili ng mga licensed na position natin, mga surgeon talaga, na nag-aral para dito. Because the danger is, yung procedure na you want na result ay hindi mo makuha, or worse, you end up suffering from that kind of procedure. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Next emotion sila po sa primetime king Dingdong Dates sa kanyang pabalik bilang host ng The Voice Kids. Bukod kasi sa inspirasyong hatid ng new breed of talent, di rin daw maiiwasan nitong na masaktan pag may natatanggap sa kompetisyon. Makichika kay Nelson Cadas. Balik The Voice franchise si Dingdong Dantes, but in its little spin-off, ang The Voice Kids, featuring aspiring singers from ages 7 to 12. On his second year sa franchise, mas ready na kaya siya sa panibagong emotional roller coaster kung saan nakataya ang pangarap ng mga bata. Parang mahirap turuan ang damdamin na maging pusong bato. Every time we let go of some, siyempre masakit. But every time we discover new talent, it's so refreshing, it's so inspiring. And it's always a mix of these emotions. Still close to home pa rin ang version na ito kung sa The Voice Generation. Friends and family ang involved. Dito relate pa rin si Dong as a dad. Ang magulang may certain level of understanding ng mga bata. And 12, ganun. So, within the range ng daughter ko. So, yung daughter ko hilig kumanta. So, lahat ng mga napapanood ko sa kanila, sa bawat nila naaalala ko talaga yung sarili kong anak, di ba? Kaya this September 14, Sunday, 7:15 p.m., prepare to embrace honest emotions like a kid mula sa heartwarming moments, surprises, at ang kulitan ni Nadong at coaches with our singers. Nakikita natin yung iba't ibang klase ng show. Mapapanood natin yung iba't ibang klase ng kagalingan ng mga bata.
Chikang Loves updated sa Showbiz Happening. Susunod, exclusive. Dating gwardiya sa Batangas, nasakuti sa hinggan ng pagbibenta ng mga baril at bala. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging bagyo. Nagpapaulan ba sa weekend? At bukod sa mga paghahanda para sa action scenes sa Never Say Die, David Nicamo nag-train din para sa role niya bilang investigative vlogger. Yan ang ating pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Ang hindi ko makakalimutan ay burol ni Bento Chanco sa kahangahan ng pagkukwento para kanyang ginagawa yung storya. Kailangan yung manunod ay makarelate dun sa binabalita mo. Ilang balita sa Madulang Linggo sa Arcangel, Iman Mayrina at Nelson Canlas. 24 oras weekend. Babalik na. Pagkakit ka na, pag-ibig. Sa pagkakit isip. Labang na nga ni Biko, di ba? Nakala daw niya.